mo, again, kining sa multi-grade, malamang dito ni siya sa mga rural areas, mga remote areas na nangahita po ni multi-grade. Which also means that the learners are expected na dili jud kay na sa ingon nga diretso jud nga maayo jud din kaayo. Kay just like the other problems, it was mentioned na sa miagi nga mag model nga there was also a problem ang gud ato na ato isa ka country nga daghang mga absent na po dayon due to socio-economic po dayon factor po dayon na siguro mas gipili sa mga bata nga tabang sa ilang ginikanan nabuhi instead of going to school. They're being practical to life, thus setting priorities due to their life goals sa ilang status sa life. And then, now, there's a solution, maghihatag anak. So this is an example, no? The multi-grade classroom in tea and rubber sticks. So this is one example of multi-grade teaching in such schools is an initiative to support this one, the multi-grade classroom, tea and rubber sticks. So, which focuses on the development of a graded approach to reading. So, kani siya is nag-support ni siya sa kaniyang nato nga model. This is a grassroots example of teachers and teacher educators working together to identify differences in the pace at which students in the same grades are learning. So, muna siya nga i-identify nila kung unsa ka ang pace of learning sa each may estudyante ana nga grade level. Kaya again and again, multi-grade is different sa multi-level. So, the realization that additional reading materials can be developed at low or no cost and that supplementary storybooks can be made available on loan is transforming the work of teachers and the learning experience of students. So, in this way, they can help the learners better. Mas ma-engage pa din sila and mas makatabang sa ila nga, mas makakatun na dahil makastep up to another na level. So, there are several na mga benefits aning sa multi-grade, aning sa graded approach to learning. First is individualized instruction because again and again, the teacher will seek to it nga how do we say this? Yes, ang ilang i-cater, ilang i-obserbahan sa mga bata is multi-level, not ang ilaang base sa ilang grade, but according to their abilities or ang ilaang pace sa ilang learning and differentiation of instruction. So, magkalain-lain yun na siya ang instruction kay ibagin man na siya sa teacher sa may rapod nga kapasidad sa ilaang bata. And of course, collaborative learning because we learn better when we are in a group, di ba? So, siya ang benefit na natin. Now, as for the implementation of this approach, we have first assess grading levels. So this is how malikaniga siya is mga practical strategies for implementing a graded approach to reading in multi-grade classroom. Muna siya mga practical strategies is naman natin. First is assess reading levels. So begin by assessing each student's reading level using informal reading inventories, running records, or other appropriate tools. This will help you identify each student's independent, instructional, and frustration reading levels. So, in elementary, no, di ba naman na nga usahay na yung murag supervisor or superintendent na di ba mo observe or magpabasa sila sa mga bata mismo, di ba? I-prepare ta. Our teachers in elementary used to prepare us para ana nga may tabo nga, okay, magpan mo ha, na ay maabot ng bisita, mga kids, ay maabot ng bisita, dahil pabasahon ta sa tagsa, tawagon na mo. Dili magkiat ha? Di ba? Nakanditag mata sa orchestra, no, di ba? Ay, dili siya. Nakakanamurag ang topic ni Sir. Siya yung hitabo dito sa pinangati at itong kayak si ate ba? Na, di ba naman yung mga ingana nga na yung mga ito sa classroom. And then, sila mismo mapabasa sa mga estudyante nga na kaya mag-record po sila. Dahil pagkahumaan natin, sa classroom ni ate,
di ba karon kay mix naman ito dapat na siya. Pero sa classroom niya naman ito yung mga may isang dali mabilig to mga pride, nga naman na pangkaon nila mga pride ba dahil ito Yes. sa section. Especially those na kanang nasa mga first section. Then karon sa iya ang nabutang tong tong mga kaayo bitaw ko na murag mga slow learners ba yung and then ipabasa sila ipabasa sila and then murag bitaw na na bitaw ka na murag kabutong na tong nagpabasa sa iya kay dili ko ba lumabasa ang sa grade 3 ni ate kapila na beto gi ni ate kanang na siya og kanang bitaw additional bitaw nga tayo para magdulo sa iya na bitaw. Then, giinan tong nga, bugo. Giinan tong estudyante, giinan siya atong magbabasa tayo, bugo kaayo. Dayon, iya yung giinan tong mga estudyante, mga bata dito nga bugo daw kuno kayo sila, dito ko Walay sa klase. kabulo mabasa, mga grade 3 na sila ingana. Doon, paglaban ko di atin ingon siya Walay klase. kanag mo siya, giinan tayo nga. May klase SLS. Pagkahuman kahit pagkahuman kay di kasapan si ate and then ang bata kay nagkukan na bitaw sa iya and then iyak na ang bata then iyak na ang siya sakit na pud kay lapod nga imo bitaw ang estudyante mismo na especially nga nang under bitaw sa imo ingon ra bugo Makasinati ka pa yata. Di ba even sa high school, tapang, you're the worst section I've ever handled. You're the worst batch nga I've ever handled. Iyong mga voices na abot na sa dito sa kantin. wala na kay abot na sa magtatawa faculty. lagi ko In anaon ta sa teacher. But if really na section, if kita po yung mga estudyante, Hindi ko karinig ilapdan na po ta namin sa yan. uban, mulaban po na ng teacher na to. Sige, Ramsey. Kabahalag ka na sa mga pagkaskontes nga, gapakaulaw ra mo. Pero inig sa contest, basta mo tag-judge na din atong teacher mo, anar ba na diba? Na din chance of winning. So, parang ka siya na atong mga teacher kay muraragod po na nato ginikanan. Nga diba, ginikanan nato makulatahan ta, mapunalan ta. Na siya. kasi ba yung report to kay dili ko siya pwede ato Yes, of course. Actually, that is a just fixation. Pero karon na bitaw nga generation. Yung mga bata-bata, pwede rin makasatawag ng buo, mga Karon nga generic. Pero actually, Karon, yung sa likod guys sila, grabe kayo. gawas ko po na natin, na may mga tunawad. Pwede makakaso na o kasabot ka na ang buhat, ka na yung encounter dito, kasi mo sa teacher, or ka na sa stupid, inana, other things. Other matters, pwede ka makakaso na like mention association. Ano, kusnotan na sa bulo. Hanap po. Na diba, Ma'am Divine, si Ma'am Divine mo lang naman na to before nga first year ta sa PED, nag-iingnan ta sa iya nga walay bata nga pugo. So, we are not allowed to call someone nga na ay bugo or bugo na siya. Could be nga late bloomer lang or na-plateau. Bunak Diba? lang. Yung plato po kay whole life. Uy, Ito na siya sa iyong pag-swing-swing. lifetime. So, next is Hindi ka select pagsugod. appropriate materials. Why is this included? Ay, nanong akil man siya sa practical strategies ni select appropriate materials. Glenda, ito to kay Ma'am. I have an idea. I know you do. You know you do. I know you know. Sila appropriate materials kay kailangan din siya sa mga estudyante ang materials ko, dili lang kay appropriate siya, one po siya, one po siya ba, pwede po siya kanitong base sa our society. Kasi ito ato din kung sa kung dagat, kung sa dagat, yung dagat kayo o shell. Transition. Ato shell, hindi ato mo siya po Transition ng ito. materials para sa kuan itigil ko na siya sa living sa estudyante. Hindi lang po siya Nice na transition. hindi lang provide. Tiyok tayo pala. Then na to select appropriate materials like sa mga kasi sa bukid-bukid na bukid-bukid na sila kung sila apple to sa kaila ka apple nalilis di apple as kana ang tingin mo imo Juliara mo gamit og makuha pag contact sa mga mag-visualize ka you use something
inikuan nila, abot nila sa kuan ba kay high school to elementary sila, di mo na nila masul sa kunto. Mamakupa to, wala apple. Nadala mo nila sa college, tinakita silang apple. What is this? Makupa. No. Dili, you don't have to sing. Ang siya is, example naman siya. Yung mga kailangan sila sa makupa. And then once manggod nga they will travel to other places, of course they will know other stuff na po diba dayon na. So balik kung kay para diba once manggod nga makarelate or magamit kag mga materials nga makarelate ang mga bata and also nga makita na nila sa ilang surroundings, it will be relevant to their the learning will be relevant And meaningful And wonderful. thank you for your inputs. You have an idea, but in another one na siya, si Ma'am Takay, we were focusing on a graded approach to reading siya. reading. Sa reading focus niya. So, this is choosing a variety of reading materials that are graded to different levels. So, malibot pasabot sa select appropriate materials. Ganun maginahanglan man in different levels because we are expecting that our pupils have different each grade nga itong nahandilan is ang mga bata lain-lain po na sila o level. So what's best nga matest ni mo unsa na siya nga level is through through series of mga tests. And what are these series of tests? By preparing kaning mga different mga reading materials nga naa siya in different levels kung siya ba. Nga dili bitaw nga pang fast learner lang tanan nga reading material na pagkato ang sa hinay-hinay ko ba para mas makita gyud kung sa jud nga level ang naa na sa bata. Select materials ay appropriate siya sa level sa sinunod. Okay, since multi-grade, so we are handling not just a monoclass or one grade in a class, but rather lain-lain siya nga 2 to 3 nga klase. What if Sa like grades. kakulangan sa mga libro? Muna siya ang isa sa problema anan sa multi-grade actually. Anan sa resources, muna yun na siya. But, of course, we teacher, we make ways. And of course, with the support of community nga balag ginagmay lang, then total, ang mga bata manggudpod, pagkanang sa community manggudpod, anan sa multi-grade is, di man po na siya nga daghan jud og kaayo. So, at some point, balag magka-share lang sa, pero naala jud po yung gamit grades. So this includes select appropriate materials. Now this includes graded readers. So these are books written in the target language and graded to suit learners of different levels. So mo na ni siya nga dili lang mag-focus sa isa lang pud ka language, but also kita po nga asa siya fluent ba po siya sa English, fluent ba siya sa iya, pwede po ka sa nilang first language ba nila, or even sa English. Because there are mga kids or mga learners na mga fluent siya sa ani nga language, however, tama siya or mag-liso jud siya anan sa lain po nga language. To be fluent in English, but hirap sa Filipino or vice versa. So they often come with accompanying activities, audio recordings, and answer keys. So lang po di siya yung mga pa-activity para maka-answer yung code. Dili lang man na reading lang, totally nga reading nga. Kung sa man siya fast learner, na siya fast reader, something and that. Of course, it also includes comprehension, reading comprehension nila, and other things. So level text sets. Familiar mo sa plan, no? Sets? Sets. 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 S-E-T-S. Level text sets. Okay, so I already mentioned this sa katwa pong sa report po ni Ma Martinez actually before nga katong gipulaan na mo sa kunong sa tubangan kay murag duha kasi mana ko atong report. Yan naman ika. Lawig na ito kupat at Ba't kasi mana over? Hala, bisag ka mong busy. Kung dili po lumat kasi mana, lahi po nang upat kamitingan, upat kasi mana. at tulura at pinakatulog. Okay, so level text sets. These are sets of books that are grouped by reading level and cover a variety of genres and topics. So, muna na siya. Counter na nato.
And lastly, differentiated worksheets and activities. Most importantly, not really most importantly, but it is also very important po para matas na po nila ang reading po. And even ang ilaang critical thinking or such, ang ilaang learning. Hindi naman din siya reading, but learning code nila. So create or find worksheets and activities that are designed for different reading levels. And third is plan differentiated instruction. Of course, very important po na siya. Develop lesson plans that include differentiated activities for each reading group. For example, you might have one group working on phonics skills, another group reading independently, and a third group engaging in guided reading with the teacher. So ito, di ba? Even sa ato ang mga demos na to, di ba? Differentiated man gina ang instruction when it comes sa activities na dayon na to. Di ba na to siya ipariho man? Ipariho man, if tayo magaling, ipariho na to sa lain nga grupo, pero di na siya yung nga totally yun. Like, intahay, activity tag roleplay, ma-roleplay ni nga scenario or gano'n sa ila ang solution ani nga problema, lakit ko ang ganito ang ma-roleplay sa activities nga grupo. Then, utilize technology. Technology can be a valuable tool for supporting a graded approach to reading in multi-grade classrooms. For example, you can use online reading programs, interactive whiteboards, and digital libraries to provide individualized instruction and access to a wide range of reading materials. But this one is not really kana ang easy di siya kayong pag-utilize na to technology. Though not impossible, not really impossible, but lisod yun. Kaya even diri sa kaniyang mga sa or ba? Even diri nga kana bitaw doon rabi pata sa city. Yes. Aruan wala ko. Yes. But dili ta nga ingon nga mga bukid jud kayo ba? At least doon ra punta sa city. Lisod magali ng pag-utilize of technology paggamit sa mga teacher sa TV wala or paggamit nila sa laptop pag manipulate nila ana dili magali kaayo. But still, you can, if you really insist, kay total kita pod, kay na naman dyan ta, tao naman tayo 21st century, so we have these digital skills and such, we can use this if we'd want to. Magita tawag pamaano. Then foster a collaborative learning environment. Kay knowing that this kay if individualized man di ba, sige bitaw ang instruction or ang learning galing nila nga sige nagpa-activity bitaw ang individual lagmit ana maburingan pod ang mga estudyante. And how can you help those students na mas maka-learn sila best with a group? So mag-behind sila sa grupo. So mo to siya ang a graded approach to reading. And everyone, wait. Going back, there's also a downside ani niya nga ma-mention nato diri karon. So the good thing ani no is organizing students into grade levels based on age and academic achievement. And structured curriculum, standardized tasks, and teacher-led instruction. However, it can only be inflexible and may not meet the needs of all learners, may not foster creativity and critical thinking usahay. Kay usahay magudwar, mas nag-focus sila sa kanang bitaw sa reading magud sila. Mo ko ni ang downside ani niya. And we have our last nga approach or model, which is learning and teaching in multi-grade settings or LATIMS. So this is another approach in both Sri Lanka and Nepal has been the development of teacher education models in the LATIMS projects. So this LATIM, everyone, is wala lang siya nag-focus nga sa students lang ba siya dapat sige or sa teacher sige, but rather sa both teacher and sa mga learners. So the key elements of successful LATIMS is differentiation. Teacher must provide varied activities, materials, and support strategies tailored to individual student needs. This involves assessing reading levels and selecting graded readers or level tests that cater to different abilities. Okay.
So, let's start having word one. Technology can also play a crucial role aning sa the teams, providing access to individualized online learning programs, interactive whiteboards, and digital libraries. So, let me see. Okay, so, so this kung man gano'n, kani bitaw sa Latin bitaw is maong na more bitaw gina murag na more nahitabo po bitaw ni sa Latin kay usually magud agana bitaw tigama bitaw sa curriculum ang ilang magong way of creating or define ba na curriculum is mura siya pang close kay murag ang support pa kay sila sa mono class. So this happens, so this was created kani ang Latins to support the multi-grade better, providing a curriculum para sa mga pang multi-grade and such. So this was achieved in both countries. No, kay kaniya siya kay where magud po ni siya thinking outside the box and reconceptualizing a new approach to suit the reality of the multi-grade class and the needs of the multi-grade teacher required creative thought and courage. So this was achieved in both countries, sa Sri Lanka and sa Nepal. The development of teacher education materials alongside the curriculum development exercise has had the advantage of bringing the most recent and innovative curriculum developments to the attention of all teachers and not only those who participated directly in the curriculum adaptation workshops, trials, and follow-up exercise. So this approach will help the teacher further on how para makakuha bitaw siya insight good bitaw from sa curriculum lang nga kung sa yung reality ano sa multi-grade. Okay, usually ang dato ang pagkuhan man ko datong sa according atong sa module kay ang curriculum magud is though ipakita ang kanya ng para sa multi-grade pero marami bitaw mas pang mono class bitaw kay siya og datuhan. So mani nga gi-modify na lang change na lang nga para mas musutin siya sa reality sa multi-grade. So this program focuses or aims to improve the quality of education in Latin America through teacher training, curriculum development, and school improvement initiatives. So muna siya ang ginafokusan or ginafokusan ani sa the teams. So these focus on teacher development, curriculum alignment, school leadership, and community engagement. And the strength of this approach are comprehensive approach to improving education systems and addresses multiple aspects of educational quality. However, this also limits that because it may require significant investment and a long-term commitment and may not be universally applicable to all contexts. Okay, since nagkuhan man siya og teacher training and kaniyang nag-provide man siya kaniyang sa curriculum alignment, diba nga para sa reality yun sa multi-grade. So, kinahanglan siya dedication kay dili po bayaran siya, dali lang ka nga maka-change, diba nga, kani may tabo ni siya, dali, possible man may tabo good ano sa multi-class, kani sakto na nila nga, kanira ilang tulo, kanira ilang ang itulo, kanira ang mga competency, kayo itong uban, libre, anak siya dali. So, that's all sa katuang sila nga mga approach. So, unsa gali kayo tong mga approach gali? First is we have the new school. So, itong new school in School. sa Olympian. Eskwela Nueva. Yes, Francil? Eskwela Nueva. Eskwela. Eskwela Nueva. We also have School in a Box, which is maran siya kato ang kit. Yes, emergency kit. And no more schools or impact. That doesn't mean na wala na dapat eskwelahan i-implemented. Okay? Kato ng mga teacher, learner-centered na like Broad learning muna na di ba mo na? Kaya di ba dati daw po no, sa 1992,
1892 to no. 1892 is na to ang ano, niusbong na 1982 ba to? Kaya traditional way pa man daw ko na sa una, mo talaga gigamit nila ang lumber schools para sa bagong ano, So sila ang nag-challenge siya to sa traditional traditional na way way of of teaching. Very good, Sunny. And the MPP, the multi-grade program in the Philippine education. na local nga program sa Philippines. Well, multi-grade program in Philippine education is actual yung gobyerno mismo ang nagbuhat yung ani nga program. Kay kaniya uban magud is adaptation ni siya gikan sa uban. Like kaniya siya originated from Colombia, kanipod siya kay sa India, kani siya kay sa lain po siya nga lugar, and kani siya Sri Lanka sa Nepal, and kani siya Sri Lanka and sa Nepal po ni siya nag-originate. Integrated approach to reading, na-discuss na natin kanina, and learning and teaching multi-grade settings. Now, for their comparison sa flexibility, ang Nueva Escuela, no more schools, impact, and the MPPE are generally more flexible than the graded approach and school in a box. Okay, di ba, ma-mention na ito nga sa graded approach is possible siya, yun, sa, pwede siya, challenge niya is, could be nga inflexible siya and dili makiter ang tanan yun. And for the community involvement, Escuela Nueva, the impact and MPPE all emphasize community involvement. Actually, sila tanan na kinahanglan siya doon, community involvement. While the graded approach in school in the box may have less emphasis on it. However, mo na gina ang uban ko dahil ana is lesser lang nila emphasis. As for the teacher training, school in a box and MPPE focus specifically on teacher training, while Escuela Nueva and Impact may rely more on teacher autonomy and self-directed learning. So therefore, the most appropriate educational model will depend on the specific context, including the needs of students, the resources available, and the community's values and priorities. Each model has its strengths and weaknesses, and a combination of approaches may be most effective in some cases. Kaya we don't have to stay or use lang isa lang paraan, di ba? There are a lot of solutions, so why stick to one? Okay, not all the time kana siya may best na solution at that day. Could be nga, okay, effective yung po siya, pero na ay mas effective pa anan niya. So, try it. Do not limit yourself. And that ends my report.